Maraming Kristiyano, sila po ay mayroong espiritu. Kasi sabi po sa Bible, kapag tinanggap mo ang espiritu ng Diyos, the Spirit is in you. So lahat po ng believers, lahat ng Christian, ay may espiritu ng Diyos, yung totohanan tumanggap. Pero hindi lahat ay kontrolado ng banal na espiritu. Amen? So maraming tao ay may espiritu ng Diyos, pero hindi lahat ay led by the Holy Spirit. Maraming Kristiyano, may Espiritu ng Diyos, pero hindi lahat ay controlled by the Holy Spirit. So kaya po itong lesson na ito mga kapatid ay very important na maintindihan natin. Ano ba? Bibigyan ko po kayo ng very simple message na 4 na marka ng isang tunay na siya ay Spirit-filled Christian. Ang Book of Acts na mababasa po natin na after 10 days na sila nag-pray, sa Acts chapter 2, napuspos sila ng Holy Spirit, at nung sila napuspos, meron tayong makikita sa Acts chapter 2, verse 42, na simpleng bagay na 4 na marka, 4 signs that you are filled with the Holy Spirit. Simple. Pero bago yun, mga kapatid, gusto ko pong maintindihan natin sa oras na ito, how would you describe your current experience as a Christian? Ikaw ba ay frustrated? Sa tingin mo ba, para bang ngayong buhay Kristiyano mo, frustrated ka, na parang hindi ka na nawala ng problema. You are frustrated sa iyong ginagawa, frustrated ka sa pamilya, frustrated ka sa trabaho, frustrated ka ba sa iyong mga pangarap, o you are stuck? Paano mo dinidescribe ang iyong buhay Kristiyano? Ikaw ba para bang na-stuck ka na hindi ka makaalis-alis sa iyong sitwasyon? Kumbaga sa sasakyan, parang kang nabalaho. Yung na-stuck ka sa isang lugar na hindi ka naman nag-moving forward, hindi ka naman din nag-moving backward, but you are stagnant, like stagnant. Parang Dead Sea. Parang Dead Sea. Ang Dead Sea po, kaya ho yan ay naging Dead Sea, walang inaabusan yung tubig. So maraming Kristiyano ay stuck. Handun sila, hindi naman sila nag-grow, umaakin lang, pero hindi rin naman lumalago, okay lang, handun lang. They are stuck. So mga kapatid, mga galang. Yung iba po ay disappointed. Ikaw ba lagi nadi-disappoint? Lagi ka bang nadi-discourage? Lagi ka bang nanghihinaan ng loob? Ganyan ba yung pamuhay Kristiyano? Ikaw ba ay struggling? Nag-struggle ka ba? Talagang sa prayer, nag-struggle. Sa pagbabasa ng Bible, nag-struggle. Sa pagpunta sa church, nag-struggle. Sa lahat ng ginagawa mo, may struggle ka. So mga kapatid, ganyan ba ang yung buhay Kristiyano? Ikaw ba ay defeated? Alam niyo po, ang pangako ng Diyos sa atin, tayo po ay victorious. Sabihin natin, I am victorious. I am victorious. So kung ang pakiramdam mo, tingin mo sa sarili mo, parang ikaw ay laging talunan. Talunan ng problema, talunan ng bisyo, talunan ng pag-aalala, talunan ng tao, talunan ng mga sinasabi ng tao sa paligid. So pag ganyan ang tingin mo, at ikaw ay ganyan ang buhay Kristiyano mo, hindi mo pinamumuhay ang pangako ng salita ng Diyos. If you are always defeated, ang sabi ng Panginoon, thanks be to God, He give us victory through our Lord Jesus Christ. So ang bigay sa atin ng Panginoon ay victorious Christian living. Amen? Amen. Amen. You are not defeated. So ikaw ba ay palagi excited? Excited ka? Exciting ba? Yung bang pamuhay Kristiyano mo ba? Excited mo, Sunday na naman, gumagaya ka, maigi kang paggising mo sa umaga, galak ka na, tuwag-tuwa ka diyo. Ay, linggo na naman, nakakatawa, malagka, sarap matulog, babalok to. Ganyan ka ba? So mga kapatid, pag ganyan ang iyong pamumuhay Kristiyano, there's something is wrong with you. You are not controlled, you are not filled with the Holy Spirit. Ikaw ba ay up and down para ka bang roller coaster o kartay elevator na tataas bigla, tapos nung anniversary, puspos na puspos, high na high, pagkayari ng anniversary, down. Ganyan ka ba? O para tayong siso, isang minsan nakataas, minsan nakababa, minsan, ay, hindi ganyan ang pamumuhay Kristiyano. Ang pamumuhay Kristiyano, mga kapatid, kailangan i-maintain natin na tayo nananatili na palagi tayong on fire for the glory of God. Amen? Amen. Amen. Ikaw ba ay joyful? Tingnan mo nga mukha ng katabi mo nung mababakas mo. Mukha bang joyful yan? Mukha bang masama? Masaya o malungkot? Masaya. Ah. Masaya. Kasi
Kasi, sabi ng Bible, di ako may sabi, kapag masaya ang puso, masaya rin ang mukha. Ibig sabihin, nagre-reflect. Yung reflection ng iyong itsura, makikita mo sa reflection ng iyong puso. Tingnan mo, pag tumingin ka sa tubig, may reflection. So, ganun mo yun, tingnan mo lang ang kapwa mo, alam mo na, kapag ang itsura, mga kilay at mga alis, sa loob palaging ganun. Ay, mga kapatid, there's something is wrong inside with you. So, kayo mga kapatid, paano mo dinidescribe ang iyong sarili? You are praying, na para bang nakalaya o malaya ka na ba o lumalaya pa lang. So mga kapatid, you are fulfilled na sa palagay mo, yes, natuklasan ko rin, natupad rin yung mga pangako na Diyos sa buhay ko. Pero ito mas maganda, yes, I am empowered now by the Holy Spirit. Hallelujah! Sino mga empowered ng Holy Spirit dito? Pasa naman. Sino na empowered ng Holy Spirit? Last Sunday, kumalakpak! Sino ang empower ng banal na Espiritu sumigaw ng Hallelujah? Hallelujah! Yes! Hallelujah! Amen? Amen! Amen! Dalawang klase po ang tao. Una, a life not centered on Christ. May mga Kristiyano na nabubuhay, hindi si Kristo ang nasa sentro ng kanilang buhay. Yun po ay yung kanilang self. So, dalawang klase po, may tinatawag na sinful desire and spirit desire. Desire ng tao, na meron tayong minanang kasalanan at saka po Espiritu. So, nung tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, mula nung ikaw'y na born again, tandaan niyo po ito, listen to me carefully. Dati, nung hindi ka pa Christian, yung lahat ng ginagawa mo, parang walang lang, okay lang sa iyo, normal lang. Pero nung naging Christian ka, meron ng laging battle inside with you. Mga kapatid, sign na Christian ka na. Amen. Amen ba? Pag may nararamdaman ka sa loob mo, na parang sinasabi ng Espiritu ng Diyos, mag-pray ka. Sabi naman ng flesh mo, matulog ka. Sabi ng Espiritu ng Diyos, mag-church ka. Sabi naman ng flesh mo, huwag na lang. Maulan ngayon, may pagyo, baka magbasa ka. So mga kapatid, may struggle. Ibig sabihin yan, tinanggap mo yung Espiritu ng Diyos. Kaya lang, hindi pa siya yung may control. So maraming Christian, dahil po ay lahat ay believer ganyan. So you might say, I am doing okay, but no one is perfect. Maraming tao ganyan sinasabi, okay naman ang ginagawa ko, pero wala naman talagang taong perfecto. I get serious about Jesus one day, saka na lang ako magsiseryoso kapag handyan na talaga ang Diyos at malapit nang dumating. Yung iba, saka na lang ako magsiseryoso pagka may cancer na. Yung iba, saka na lang ako magsiseryoso kapag naputulan na ng paa. Yung iba, saka na lang ako magsiseryoso kapag grabe na, may baha na, may tulubyo na, may bagyo na. Ganyan mga tao eh. Hanggang walang nangyayari, hindi siniseryoso. So mga kapatid, yung iba sabi niya, I feel stuck doing the same sin over and over. Maraming tayo ganyan. Kapag ganyan ang iyong sitwasyon, nasa iyo si Kristo pero hindi pa sa yung sentro, may control ng Espiritu sa buhay mo. So the Holy Spirit doesn't feel real to me. Parang hindi mo nararamdaman talaga sa buhay mo ang Espiritu ng Diyos. I don't have much joy in my Christian life. Parang wala ka talagang joy. Parang wala lang, normal lang. Umakin lang, pinagbibigyan lang, nakikisama lang, kasi naimbita lang. Nakakahiya naman sa aking kaibigan, kasama ngayon, ganun lang. Pero wala yung joy. So kailangan mga kapatid, meron kang kagalakan. Amen? Ito ang sabi ng Bible. Galatians chapter 5 verse 17, sabay-sabay po natin basahin dalawang bagay. Makikita natin dyan. Sinful nature and spirit desire. Dalawang bagay sa verse na yan na nasa sa atin. Saan dyan? Nung tinanggap ng Espiritu ng Diyos, the sinful nature want to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. Are you listening? Amen. So magkakontra yung sinful nature at saka yung Spirit, magkakontra ng gusto. And the Spirit give us desire that are the opposite. Sabi natin, opposite. 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 Of what
nature desire. These two forces, imagine, these two forces constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intention. So itong dalawa na ito, lagi yan naglalaban. Sabi ng Spirit, makinig ka. Sabi naman ng flesh, matulog ka. Diba? Ganun yun eh. Sabi ng Spirit, pakinggan mo yung preaching ni Pastor. Sabi naman ng flesh, dati mo nang alam yan, hindi mo nang pakinggan yan. Ganyan ang Spirit, ang flesh. Laging kontra. Sabi ng Spirit, magpakumbaba ka. Sabi ng flesh, huwag mo nang pansinin yan. Pride. Laging magkakontra yan. They are fighting each other. Sa loob mo, sino nakakaramdam niyan? Ako lang ba? Lahat mo ba na-experience yan? Ayun ba? Minsan na-experience mo gusto mo mag-pray. Sabi naman ng puyat ka. Pero pagka titingin ka ng mga messenger, ng WhatsApp, gising na gising. Naglalike pa ka eh. Nagsishare ka pa. At pinupusuan mo pa, pinipress mo pa ng maigi para lumabas ang korason. Diba? Pero, pagka Holy Spirit na bumabig sa'yo, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka. Saka na lang, mamaya na lang. Yung kasa-kasa ka, mamaya na lang, hindi ka naman nakapagbasa. So, fighting each other lagi. So mga kapatid, yan ang number one na klase ng tao. Pangalawa, life-centered on Christ. Siya'y controlled by the Holy Spirit. Pansinin niyo po, si Kristo ang nasa sentro ng buhay niya, Holy Spirit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sino yung ganyan? Amen? Amen na ba? So magkaiba. Yung isa, tinanggap niya Espiritu ng Diyos, kaya lang, hindi pa controlled by the Holy Spirit. Yan yung po ang sabi ng Bible. Very clear. Itong mga tao na ito, sinasabi nila, what I want most is to follow Jesus. Ang importante, sumunod ako sa kay Jesus. I can do this on my own, so I run to the Holy Spirit again and again. When I get sidetracked, I am quick to make God the center of my life again and again. So following Jesus is bringing me more and more joy. So ito yung mga taong pinangungunahan ng banal na Espiritu. Ito ang sabi ng Word of God. Basahin natin sabay-sabay kung kayo po ay nakikita nyo, lakas. Mula dyan sa likod, hanggang dito sa harap, sabay-sabay, ready, go. So I say, let the Holy Spirit, lakas natin. So ulitin. So I say, let the Holy Spirit guide your life. Then you will be doing what the sinful nature prays. Listen, sabi ng Bible very clear, let the Holy Spirit, sabi natin, let the Holy Spirit. Sabihin mo nga sa tabi mo, let the Holy Spirit guide your lives. So, kailangan mo mga kapatid, tumingin kayo na ang dapat, ang Holy Spirit ang nag-guide sa iyo, namumuna sa iyong buhay. Hindi sinabing, let the emotion guide your life. Hindi sinabing gano'n. Hindi sinabing, let your intellect. Hindi sinabing gano'n eh. Hindi sinabing, let your feeling. Hindi sinabing gano'n. Hindi sinabi ng Bible na, let your intelligence. Hindi sinabing, let your beauty. Wala eh. Hindi yung pakiramdam. Ang sabi ng Bible, let the Holy Spirit guide your life. Bakit? Kapag ang Espiritu ng Diyos ang namumuna sa iyo, sisiguraduhin ko, ang produkto niyan ay kapayapaan, katagumpayan, at kaayusan. Pero kapag ang namumuna sa iyo ay pinangungunahan tayo ng ating sinful nature, na mangyayari? Kaguluhan, pagkawasak, takot, problema. Iyan po ang resulta. Pero makita niyo po ang sabi ng Galatians 5:22, since we are living by the Spirit, sabi niyo po, living by the Spirit. Let us follow the Spirit leading. Amen? Pinangungunahan ka, namumuna sa iyo, nasa Espiritu ng Diyos, let us follow, sumusunod lang tayo sa gusto. Yan po ang tinatawag na controlled by the Holy Spirit. Amen. Kung ano yung sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa iyo, yun ang sinusunod mo. Yes. Amen. Amen?
Amen. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. So kaya ho, sa oras na ito, bigyan ko po kayo ng simpleng mensahe. What are the requirements to be filled with the Holy Spirit? Number 1, John 7 verse 37-38. Makakakita po tayo rito ng 4 na bagay. Sa verse na yan, 2 verse na yan, makikita po tayo 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagay na requirements to be filled with the Holy Spirit. Number 1, on the last and most important day of festival. Fiesta po ito. Fiesta, ibig sabihin, napakaraming tao, kainan, rejoicing, celebration, talagang fiesta. Alam niyo naman pagka-fiesta, di ba? Nakati na ho kami ng fiesta? Yeah. Festival. So si Jesus, tumayo. At hindi lang siya tumayo, sumigaw siya. He stood up and shouted. Anong sigaw niya? If you are thirsty, come to me and drink. So number 1, tanong, gusto niyo ba mapuspos ng Banal na Espiritu? Amen. Gusto niyo? Number 1, mauhaw ka. Thirsty. Uhaw ka dapat. Amen? Hindi ka iinom kapag hindi ka uhaw. Alam niyo, kapag ikaw ay naglakad ng 3 oras, especially naglakad ka sa disyerto o mainit, talaga ang number 1 hinahanap mo tubig. Halimbawa, ikaw ay uhaw, kapatid. 2 ang nasa harap mo. Meron ditong 1,000 euro at saka tubig sa baso. Alin ang pipiliin mo? Sabi ng iba, alam ba iniisip mo eh? Bibili na lang ako ng tubig, 1 euro lang eh. At least mo. Hindi nga eh. Maiinom mo ba yung 1,000 euro? Eh, disyerto yun lang ang solusyon, tubig. So mamimili ka kailangan mag-decide. So mga kapatid, He is the living water ang Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, I am the living water. Ang sino mong iminom sa akin ay hindi na siya muling mauuhaw. So makikita nyo, number 1, kinakailangan ng sikreto, you must be thirsty. Mauuhaw ka. Alam niyo yung mga taong uhaw, sa salita ng Panginoon, kitang-kita. Ang mga taong uhaw at gutom, nagbubuklat yan ng mga kaldero. Gutom eh. Ang mga taong uhaw at gutom, binubuksan nila ang kanilang rek, naghahanap ng pagkain. Kahit mga tira-tira doon at mga talagang iinit yan kasi gutom siya. Tingnan niyo yung mga halimbawa na natatabunan sa building tapos ay wala nang makain. Pati yung mga papel at mga kung ano na pwedeng kainin, mag-survive lang sila, kinakain nila. Kasi gutom na gutom sila. So mga kapatid, ang sinasabi ng Bible, number 1, kung gusto mo talagang mapuspos ng Banal na Espiritu, kailangan mauhaw ka. Ano number 1? Uhaw. Amen? Eh dito lang sa church, malalaman mo kung sino ang uhaw eh. At alam din natin kung sino ang gutom. Especially kapag ka first Sunday of the month. Pero mga kapatid, kapag uhaw ka, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, hindi mo tinutulugan. Pag uhaw ka, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, alerto ka. Amen? Amen. Nagle-lecture ka pa. Amen. Amen. Eh maraming mga Kristiyano, mga scholar. Mahuhusay, magagaling. Kaya pagka pumunta sa church, walang dalang notebook, walang dalang ballpen. Alam ko na yan. Kaya paglabas ng church, ninakaw na ni Satanas. Ano may preaching ni Pastor? Uhaw daw. Ano ba? Gutom daw. Mga kapatid, hindi ka mapupuspos kapag ganyan nating attitude. Kinakailangan, ang pinupunog ng Diyos, yung mga uhaw at gutom. Kasi, bakit ginamit sa Bible yan? Ang uhaw at gutom, paulit-ulit yan. Napasin niyo ba? Kumain ka ngayon, bukas, gutom ka na naman. Uminom ka ngayon, bukas, uhaw ka na naman. Bakit yan ang ginamit na terminology ng Biblia? Paulit-ulit. So, hindi sabihin, minsan ka lang kakain, minsan ka lang iinom, dapat tuloy-tuloy yan. Amen!
come to me. Sabi ni Lord, come to Jesus. Sabi niyo, come to Jesus. Come to Jesus. So pagka ikaw ay uhaw, sino ang lalapitan mo? Si Jesus. Amen? Alam niyo, maraming tao, uhaw sila. Saan sila lumalapit? Lumalapit sa tao. Lumalapit sa mga bagay sa mundo. Kung ikaw ay uhaw, ang makakatugon lang sa iyong pagkauhaw para maibsan ang hinahanap mo. Alam niyo po sa Bible, merong isang babae, uhaw sa pag-ibig. Hinanap niya ng hinanap yung kanyang pag-ibig sa lalaki. Hanggang sa nakalimang lalaki. Alam niyo yun, ha? Babae sa Samaritana. Pero sabi ni Jesus, yung kasama mo ngayon, hindi mo kaya ito rin nasabi. Nagtaka pa ngayon babae, paano nahulaan ni Jesus eh. Sabi ni Kristo, bibigyan kita ng tubig, pero pag ininom mo, hindi ka na maling mauuhaw. Amen? Pero yung babae na yun, kung saan niya hinahanap yung kanyang pagkauhaw. Mga kapatid, kung ikaw ay talagang sabi ni Lord, come to me, come to the Lord. Si siya lang ang pwedeng mag-satisfy sa iyong hinahanap, kapatid. Amen? Hindi ka bibigay ng Panginoon. Amen? Palapakan ko natin ang Lord. Amen? Amen? And number 3, drink. Sabi natin, drink. Sabi niyo po, drink. So pagka ikaw ay, mga kapatid, pagka ikaw ay pumunta ng bar, mapupuspos ka ba kung nakaupo ka rin maghapon? Hello? Pero, Mapupuspos sa alak pagka nag-inom. hindi, maghapon ka rin nakaupo, kita ko lang, nakita mo may mga markandanyo doon, markandemonyo, mga dahil ha? Kung ano ang pangalan ng alak, nakaupo ka maghapon. Pag uwi mo, lasing ka ba? Hindi po. Ano kinakailangan mong gawin? Uminom. Okay, uminom. Ngayon, ito mga kapatid, tingnan nyo ha. Pagka ikaw ay uminom, hindi ibig sabihin, malalasing ka kaagad. Tama? Kailangan, pag nakainom ka, uminom ka pa. Ito ngayon mangyayari. Hindi ka napuspos dahil uminom ka, kaya ka napuspos ng alak kasi yung alak na ininom mo, kontrolado ka na. Pag kontrolado ka na, makinig ko kayo. Pag kontrolado ka na ng ininom mo, halimbawa ay gin, ang ininom mo, beer, nakakalasingin ko yan kapag isang case na nainom mo. Pag kontrolado ka na, ano na nangyayari sa iyo? Iba ka na. Dati ikaw dahil kayo mahihiyain, hindi ka na mahihiyain ngayon, tumatapang na loob mo. Dati hindi ka kumakanta, kanta ka lang kanta sa video ngayon. Kung saan po umiihi. Kung saan naihi ka. Kaya nga sabi ng iba, pag hindi ka makapagtapat sa inyong nililigawan, uminom ka, parang lumakas ang loob mo, ano na. Parang kapagsabi ka ng I love you, o mahal kita, ano, kaya yung iba ganyan na ginagawa. So mga kapatid, pagpalakas ng loob. So mga kapatid, kinakailangan, pag ikaw ay lasing, uminom ka, kontrolado ka ng alak na ininom mo. Ang tawag doon, drunk. Lasing sa alak. So, yan din po ang ginamit na terminology sa Ephesians chapter 5. Huwag kayong magsilasing ng alak na ang kinaroroonan niya ng bungay kaguluhan. Sa halip, be filled with the Holy Spirit. At yung ginamit doon na be filled ay continuous yun, hindi minsan lang, tuloy-tuloy. It's a command. It's a choice. Utos yun. Be filled with the Holy Spirit. Sabi niyo, be filled with the Holy Spirit. Kailangan, magpuspus ka ikaw. May gagawin ka kasi kahit maupo ka ron, sa bar, tumingin ka, hindi ka magpupuspos. Ganon din po sa church. Ganyan sa church. Kahit ikaw ay nakaupo dyan, hindi ka magpupuspos kung wala kang gagawin. Mag-o-observe ka pa. Katabi ko lang ito, iyak ng iyak. Siling mo ka lang sa kaliwa. Okay naman ito, pag-isip ko lang, okay, sama-sama. Hindi mo lang alam yan. Kaya pala yan nag-ingangangal-ngal at nag-iiyak. Dahil pinausap ng Diyos, pinagaling ng Diyos, naghimalaan Diyos, napakarami niyang pwedeng ipagpasalamat. Kaya pala ganyan yan. Eh kung kasi, pumunta ka lang sa church, nag-o-observe ka lang.
lumilihis. Yung mga musician, di nagkakaisa. Dumating ako sa church, walang lang kumamay sa akin. So kapag ganyan ang attitude natin, kahit saan ka pumunta sa church, tandaan nyo, walang church na perfect. Amen? Amen. There is only one perfect, the Holy Spirit. Amen. Amen? Listen! But if you are filled, makinig kayo. According to Galatians chapter 5, verse 22, if you are filled with the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, meekness, humbleness, temperance, self-control, humility. So if you are filled with the Holy Spirit, there is fruit. Hindi sinabing fruit, sa fruit of the Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi mo pinaghihirapan yan dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, yung prutas lalabas yan sa buhay mo. Amen. Amen? Imagine, halimbawa, ito apple. Kaya lang, imagine niyo po ito ay totoong apple. Yung talagang apple na pagkamakakain. Example. Pareho siyang apple. Ito, manufactured by China. Ito po ay produkto ng nilikha ng Diyos. Amen? Amen ba? So, totoong apple siya, imagine, pero itong apple na ito, hindi siya nagbunga dahil sa sarili mong ginusto, kundi produkto yan dahil merong seed. At itong kaya nagbunga kasi connected sa vine. Amen? So, Jesus is the vine and we are the branches. Ngayon, hindi ka raw makapagbubunga if you are apart with me, you can do nothing, sabi ng John chapter 15. Hindi ka pwedeng magbunga. Kaya sinabi ng Bible na habang ikaw ay nananatiling connected sa puno, magiging mabunga ka. Okay? So ito bunga, talagang bunga siya. Pero ito apple din siya, pero ginawa lang ng tao. Ang ibig sabihin ay ganito ang tunay na puspos ng banal na Espiritu, mga kapatid, lalabas talaga sa buhay mo yung ugali ng pagmamahal, pasensya, pagpapakumbaba, self-control, love, joy, peace, meekness. Kasi po, bunga yan ng banal na Espiritu na tinanggap mo. Amen. Amen. Nagpo-produce yan, lalabas sa'yo yan. Yan makikita. Sign yan, one of the sign that you are filled with the Holy Spirit, ang manifestation, fruit of the Holy Spirit. You have love, you have joy, you have meekness, you are humble, you have self-control. Amen? Amen. That's the fruit of the Holy Spirit. Maraming Kristiyano, pinipilit nila sa sarili niya, hindi na ako magbumura. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi na ako iinom, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi na ako, yung bang nananako, tapos babalik na naman, nananako. Ang tawag diyan ay fruit of the flesh, work of the flesh. Ang work of the Holy Spirit, bunga yan ng banal na Espiritu na tinanggap mo. Lalabas yan sa buhay mo. Ang importante, mag-focus tayo sa relationship natin sa banal na Espiritu. Amen? Sabi natin, relationship with the Holy Spirit. So, kapag ikaw, mga kapatid, nakapokus ka sa relasyon mo sa banal na Espiritu, yung bunga ng banal na Espiritu, automatic lalabas sa iyo yan. Tandaan niyo po, there are 9 gifts of the Holy Spirit and there are 9 fruit of the Holy Spirit. Pareho yan. Yung gifts, regalo yun, power. Pero yung fruit, napoproduce yun. Amen, amen? Nasusundan niyo po ako? Amen. So kaya napakahalaga, kinakailangan maintindihan natin ito. Lahat po ng bagay na yan ay by faith. Ang sabi ng Bible, have faith in me. Sabi ni Lord, have faith in me. Sabi niyo po, by faith. By faith. Sabi niyo, by faith, By faith. I am blessed. I am blessed. Sabi niyo, by faith, By faith. I am healed. I am healed. Sabi niyo po, by faith, By faith. I am overcomer. I am overcomer. Sabi niyo, by faith, By faith. I am I am chosen by the Lord. chosen by the Lord. Sabi niyo, by faith, By faith. I am I am the daughter and sons of God. the daughter and sons of God. Sabi niyo, by faith, By faith. I am filled I am filled with the Holy
Holy Spirit. The Holy Spirit. So by faith, By faith. I'm strong. I'm strong. I'm courageous. I'm courageous. I'm full of power. I'm full of power. By faith, By faith. the Lord is with me. The Lord is with me. Woo! Palakpakan natin ang Lord. Amen. Amen. It's on. Mga kapatid, itugtong niyo yung verse 38 ang sabi ron, have faith in me. So, by faith, pag lumapit ka ng sa Panginoon, it's all about faith lahat mga kapatid. Lahat yan by faith. You are saved. By faith you are healed. By faith you are who you are. You have what the Bible says you have. You can do what the Bible says you can do by faith. It's all about faith, mga kapatid. Kaya ho, sabi ng Bible, have faith in me, you will have life. Sabi niyo, life. Life. Alam niyo po ba life dyan? Zoe yan sa Greek word. Zoe. Anong klase yung Zoe? Zoe, the life that overcomes the problem. Life that overcomes the world. Life that overcomes temptation. Life, yun pong Zoe sa Greek word. Yan tinatawag na eternal life. Zoe. So, you will have life. May buhay ka. Amen? Hindi ibig sabihin ng kataway kapag buhay, may buhay siya. Ang tunay na buhay, yung life na buhay na galing sa Panginoon. Pag sinabing eternal life, sabi ng Bible sa John, this is eternal life. What is eternal life? Eternal life is that they may know God. He is the true God. That is eternal life. Yung makilala mo ang Diyos na siya talaga ang tunay na Diyos na pinagmumula ng buhay. Amen. Yes, nasa Bible yan. So, keeping water flowing. Sabi niyo, flowing. Flowing. From deep inside you. So, kapag napuspos ka, there is a flow. May flow ng anointing. May flow inside of you, just as the scripture says. May flow. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Mga kapatid, mula sa loob mo, tulad ng living water, yung buhay na tubig aagos daw sa iyong bibig. Kaya yung iba nag-speak in tongues, kasi po, pag napuspos ka, automatically, mag-o-overflow yan sa bibig mo. Amen. Overflow. Eh napuspos ka ng kagalakan, di ba? Nakita niyo ba kayo ng taong galak na hindi tumatawa? Meron bang ganon? Hello? Ha? Pero nakakita na kayo ng mga taong malungkot na namatayan na tumatawa. Yung mukha, ay masaya. Hindi, di ba? Wala. Ibig sabihin, mula sa loob, yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid, it's about flowing. Sabihin natin, overflow. Overflow. Sabihin natin, overflow. Overflow. So, ang gusto ng Panginoon, mag-overflow sa atin, mula sa loob mo, yung kagalakan, mag-overflow yung fruit of the Holy Spirit sa buhay natin. Kaya nga ano sabi ni David sa Psalms 23, my cup runneth over, overflow. Sabi niya, mag-overflow daw yung kanyang cup. Alam niyo, nakakahawa, iba yung Pag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, nakakahawa yan sa katabi mo. Yung overflow. Yung iba, kapag puspos ng galit, nakakahawa rin. Ng inis. Di ba? Limbawa, galit na galit. May nakatabi. Lahat ng ikinukwento, nakakainis. Nakakagalit. May nakausap na naman, nakakainis, nakakagalit. May nakausap na naman. So, yung overflow niya, inis at galit. Pero, ang gusto ng Lord, mag-overflow sa iyo yung fruit of the Holy Spirit. Ano yun? Love, joy, peace, meekness, humbleness, kindness, self-control. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen? Amen. Mga kapatid, hindi ko po matatapos itong teaching na ito, pero itutuloy ko po ito sa Sunday. Bibigyan ko po kayo ng how to be filled with the Holy Spirit. Dito po kinuha ang 4 na bagay. Matapos silang mapuspos, bibigyan ko lang kayo ng number 1. Yung 3 po ay sa susunod na Sunday. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Ano sabi po ng Acts chapter 4 verse 42? Anong klase sila? Matapos silang napuspos ng Holy Spirit, anong naging epekto? Anong bunga? Pwede ba natin basahin sabay-sabay? They
one, mga kapatid, people of the Word. Sila po ay devoted. Sabi natin, devoted. Devoted. Lakas natin, devoted. Devoted. Saan sila? Sino nyo mga kapatid? Ito ang epekto. Amen ba? Amen. Ito ang sign. Kapag ikaw ay puspos ng Holy Spirit, number one epekto, magiging devoto ka sa salita ng Diyos. Amen. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin sa akin, lalapit ka, Pastor, napuspos ako ng Holy Spirit. Nagme-meditate ka naman ng Word of God ngayon? Hindi, Pastor. Nagbabasa ka ng Word of God? Hindi rin. Ikaw ba may uhaw pa namang makinig ng Word of God? Wala, Pastor. Ikaw ba may gana ka ng makinig sa Holy Spirit? Wala. Pero Pastor, talaga puspos ako. I don't think so. Baka emosyon yan. Baka na-busted ka lang. O baka ikaw ay na self lang yan, self. Ang number one epekto na ikaw ay puspos ng Banal na Espiritu, magiging devoted ka. Alam niyo po yung salitang devoted? Devoto! Nakakita na ba kayo ng mga debotong pumupunta sa Quiapo? Amen ba? Pagkaho, panahon ng Semana Santa, makakakita kayo naglalabasan ng mga deboto. Masigasig. Ang deboto, ibig sabihin devoted sila, may pangako sila, may panata sila, devoted, dedicated sila sa kanilang ginagawa. Deboto ang tawag doon. Hindi ko devote, ha? Iba naman yung devote. Nililinaw ko lang, ha? Amen ba? Amen. Anong sabi? Devoted. Sabi natin, devoted. Devoted. Okay. Sinabing devoted, tandaan niyo po, nakapalood din yung salitang dedicated and committed. Sabi natin, dedicated, Dedicated. committed. Committed. So, number one, pag ikaw ay puspos ng Banal na Espiritu, magiging dedicated ka to the apostles' teaching. Ano ang teaching ng apostol? Galing, ibig sabihin, devoted ka sa Word of God. Babasahin mo. Alam niyo ho, mauuhaw ka. Talagang hindi ka papayag na matulog na hindi nagbabasa. Pagkagising mo, magbabasa ka. Pagka Sunday, naku po, ano na naman kaya preaching ngayon? Tama-tama yung preaching ngayon sa kapitbahay ko, sa kaibigan ko. Ang devoto, pag nakikinig ka ng word, sasabihin mo, tamang-tama yung preaching para sa akin. Amen. Sino nagsasabi ngayon gano'n? Amen? Amen. Tamang-tama para sa akin. Amen ba? Sabi niyo, akin yun. Amin yun. Kasi po, marami nakikinig ng word of God. Naku, tamang-tama ibibigay ko ito kay sister. Nasabi ng word of God, hold the chismosa. Ito para sa kanya to eh. Huwag chismoso. Ay baka ikaw, chismosa ka na. Para sa ito eh. Amen? Kaya sinabi ng Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos, kabilaan ay talim, two-edged sword. Ibig sabihin, tatama sa iyo, tatama sa kausap mo. Sinabi, kabilaan ay talim. Tumatalin niya. So the Word of God, Hebrews chapter 4, verse 12, tinuro niya, the Word of God is active, alive, and powerful. Amen? Kaya kung nakikinig ka ng Word of God, at talagang tinatanggap mo sa puso mo, hindi mo pwedeng walang pagbabago eh. Amen? Hindi ka naman pinatatamaan, hindi ka naman sinasapon, hindi, kundi nakikinig ka kasi ng Word of God, ibig sabihin, kapag ka parang ikaw yun, kinakausap ka ng Panginoon. Amen! Tandaan niyo po, pag nagbabasa ka ng Bible, kinakausap ka ng Diyos. Pag nagpipray ka, kinakausap mo ang Diyos. Uulitin ko, pag nakikinig ka ng Word of God, nagbabasa ka ng Bible, kinakausap ka ng Diyos. Pero kapag ikaw ay nagpipray sa Lord, ikaw ang kumakausap sa Diyos. Amen! Amen! Pero kailangan mo rin pakinggan kung ano sasabihin ng Diyos sa iyo sa prayer. Dapat two-way communication. Hindi lang po monologue, dapat po dialogue. Sabi niyo po, dialogue. Kasi yung salitang monologue, ikaw lang nagsalita. Yung dialogue, two-way communication. Nagsasalita ka sa Diyos, at the same time nakikinig ka kung anong sasabihin ng Panginoon. So ngayon ho, nagsasalita ang Diyos sa inyo habang kayo nakikinig ng Word of God. Amen? Amen? So, people of the Word. Sabi niyo, people of the Word. Sobra silang nagmahal sa salita ng Panginoon. Sa
Sabi ng Acts chapter 2 verse 42. Basahin nyo nga po. Go! They spend their time in learning from the apostles, taking part in the fellowship and sharing in the fellowship meals and the prayer. So number one, people of the world, they spend their time sa pag-aaral. Nagbibigay sila ng time. Kumusta ang oras natin? Hello? Alam niyo, isang taong puspos ng Banal na Espiritu, meron siyang time sa Word of God. Amen ba? Amen? So ang isang tao, they spend their time. May time kang magbasa, may time kang mag-meditate, may time kang makinig, may time mag-memorize. Yan ang puspos ng Banal na Espiritu. Alam niyo, sabi ng iba, Pastor, wala kasi kung time, hindi totoo. Kasi may time kasi kung bagay. Kaya lang, meron lang tayong wrong priority. Hindi lang natin naiintindihan kung anong ibig sabihin ng puspos ng Banal na Espiritu. Ang ibig sabihin ng puspos ng Banal na Espiritu, meron kang time na mag-aral. May time kang makinig. Hindi mo pag sinabi mo, Pastor, wala akong time, no, may time ka. Lahat tayo may 24 hours na time. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Amen ba? Lalo na, wala tayong trabaho ngayon. Ang haba ng time natin na magbasa at mag-meditate. Katotohanan. Alam niyo, kaya humapakabagal ng growth ng church. Yan ang problema. Hindi yan nag-feed with the Holy Spirit. So inulit ko, pag sinabing puspos na Banal na Espiritu, number one marka, people of the world. Ikaw ay people of the world ka. Ikaw ay mapagmahal, nakikinig ka ng Word of God, mahal mo ang salita ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo po ang sabi ng Word of God. Luke 24 verse 19. And He said to them, sabi ni Jesus, and kind of things. And they said to Him about Jesus of Nazareth. Sino ba? Si Kristo yan. Tinutukoy yan. Who was a prophet. Sino siya? Mighty in word and word before God and all the people. Sino si Kristo, mga kapatid? He is mighty. Sabi niyo, mighty in word and word. So dalawa. Saan? Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao. Naintindihan niyo ba ako? Naintindihan ba natin ang verse niya? So si Kristo, mga kapatid, He is mighty in word and mighty in word. Amen. Hello! Amen? Amen? Nakuha niyo po ba? Si Kristo, nandiyan. About Jesus Christ of Nazareth, siya po ay propeta, hindi lang po siya Lord, mighty in word and word. Saan? Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao. Ang ibig sabihin ay ganito ho. Ang tatapos na po ako, malapit na, isang point lang ang ibibigay ko sa inyo. Dapat, hindi ka lang sa word, dapat sa word din. Amen? Sabi ng iba, ito namang aming kasambahay, Christian nga, puro lang salita. Sa ugali, wala. Kaya sabi ng mga anak sa nanay, paano akong sasama sa iyo, nanay? Ikaw ay puro word, wala ka namang word. Ouch. Wala dito na, amen? Amen ba? Paano ko sa iyo maniniwala, nanay? Yes, marami kang word. Pero please, show me your work. Amen. Alam nyo, pag ipinakita mo yung word, kahit hindi ka mag-word, makukonvince mo sila. Amen! Palapakan natin sila! Si Smith Wigglesworth, naalala ko, yung kanyang, ang unang na-born again, nakakilala sa kanya yung kanyang misis, ang asawa niya. Si Smith Wigglesworth, ang trabaho, ano yan yung gumagawa ng mga tubo, yung mga tawag doon? Plumber, yan. Si Smith Wigglesworth. Ngayon, pag uuwi siya ng bahay, lasing siya palagi. Ito si Smith Wigglesworth. Ito namang asawa niya, ang ginagawa, sa halip na murahin, sa halip na laitin, kagalitan, pinagluluto niya ng masarap. Inasikaso niya,
alam niyo naman ang lasing, di ba? Pag lasing yan talagang pag sumuka yan maaamoy mo, hindi mo naaamoy. Di ba? Alam niyo na yung mga asawa, di ba? Kung ano, amoy. Imagine, nagsama-sama rin din lumabas. Tapos, alam niyo ginagawa ng asawa ni Smith Wigglesworth? Talagang pinupunasan, inaalagaan, binabihisan, araw-araw. Lasing pero. Minamahal niya, masama niya, hindi niya pinagsawaan. Isang araw, itong si Smith Wigglesworth, sobrang lasing mo siya. Sabi niya, itong asawa ko hindi nagsasalita. Pero pinakikita niya sa gawa. Nakikita ko sa kanya na sumasa kanya ang Diyos. Amen? Bunalin talaga ito, binago ng Diyos kasi hindi naman ganito yung asawa ko, pero ngayon, hindi na siya bumamera. Pinagluluto pa niya ako ng masarap. Nalasing na ako, pag-uwi ko ng bahay, masarap pa rin, tapos ganun pa rin. Inialagaan niya ako, nagkikirpre sa akin. Alam niyo, na-curious itong si Smith Wigglesworth. Sabi niya, darling, pwede ba akong sumama sa church? Bakit? Kasi, hindi lang siya sa word. Merong mga kapatid, dapat meron kang word at merong hindi lang puro word, wala namang word. So, kaya yun ang maganda sa Panginoon. He is mighty in word and word. Sa harap ka ng Diyos, kasi halimbawa ngayon, nandito tayo sa harap ng Diyos. Amen? Lahat dito, okay. Huwag nagmumura, ang babait natin lahat Amen ba? Ang gaganda ng galing dito, amen? I love you in the love of the Lord. Amen ba? Okay lahat? Tanong, pagdating sa loob ng bahay, sa harapan ng tao, sa harapan ng anak mo, sa harapan ng asawa mo, sa harapan ng kaibigan mo, sa harapan ng mga katrabaho mo, mighty in word ka ba? Amen. 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 Sabi ng anak, si nanay, born again, born again naman. Paano ko sasama sa kanya? Kailangan mighty in word and word and dapat magkasama yan. Pero dapat magsimula ka na talagang saliksikin kasi ang Word of God, ang sabi ng 1 Peter 1:23, ang Word of God ang nagbo-born again sa buhay ng tao. Ang tawag dyan, incorruptible Word of God. Yan ang nagbabago. Hindi ka mababago na yung salita ng Diyos hindi natatanim sa iyong puso. Alam niyo ba, makinig kayo, isang verse lang. Isa lang na verse. Huwag na marami. Isang verse lang. 2 Corinthians 5:21 lang. At yung verse na yan, natalim sa puso mo, na-meditate mo, naunawaan mo kung ano yung sabihin, napakalaki ng impact yan sa buhay mo. Napakalaki sa Lord. Amen? Malaki impact yan. Hindi, sabi ng mga sabay natin, yung asawa ko, malaki impact. Impacto! Di ba? Nasabi nila, mukha impacto. O kasi, puro word. Pero yung ugali, sinungaling. Yung ugali, chismoso. Yung ugali, magagalitin. Walang pasensya. Yung ugali, selfish. Oras ng kailan, hindi iniisip kung hindi po kumakain kasama. Selfish. Mga kapatid, ang puspos ng Banal na Espiritu para sa akin nakikita sa ugali. Character. Character. Amen. Amen? Are you learning? Marami. Palakpakan natin si Lord. Amen? Hallelujah. Praise God. Tingnan niyo po, Acts 17, example, at malapit na po akong magtapos sa one point. The people in Berea were much
nicer than those in Thessalonica. Hindi mga taga-Berea, mas mga nice silang people. Bakit sila naging nice? Anong dahilan? Kaysa sa Thessalonica, pareho tinuruan niya ni Paul, ha? Anong ba dahilan? Basahin niyo nga po. Why? They gladly accepted the message. Number one, kaya pala sila nice, they gladly, pag nakikinig sila ng sermon ni Paul, hindi sila nagagalit. Sabi nun, they gladly, sabi niyo, they gladly accepted the message. So, habang nakikinig sila ng sermon ni Pastor, tinatanggap nila at sila yung nakangiti. Hindi yung nakikinig nga ng sermon, hindi naman tinatanggap. Umiirap pa. Pastor talaga. Tapos isang kili nakatas na yun. Pinariringgan yata ako. Hindi ka pinariringgan. Kinakausap ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen! Amen! They, sabi niyo, they gladly accepted the message. Yan ang importante. Pag kami narinig ang mensahe, dapat may kakala kang tanggapin mo kasi diyan ka i-bless ni Lord. Diyan ka lalago, diyan ka pagpapalain ni Lord. Pangalawa, day after day, they studied the scripture, the word of God. Nag-aaral sila ng salita ng Diyos araw-araw. Hindi lang po every Sunday, hindi lang po every Saturday, hindi lang po every Wednesday. Day after, sabi niyo, day after day. Anong ginagawa? They study the scriptures. Ibig sabihin, nagpapasa, nag-aaral, umaattend pag may training, umaattend pag may discipleship, umaattend kapag may cell group, umaattend kapag mayroong operang church ng training. Yan ang ibig sabihin ng puspos ng Banal na Espiritu, mga kapatid. You are people of the world. Puspos nga tayo ng Banal na Espiritu. Wala naman tayong gana umattend ng mga conference, ng mga seminar, mga training. Paano tayo lalago? Paano uunlad ang ating buhay Kristiyano? So mga kapatid, pangatlo, they studied the scripture to see if these things were true. Hindi lang po sila nakinig. Sarili nila, sinasaliksik nila. Totoo nga ang sinabi ng Word of God. Totoo nga ang sinabi ng Holy Spirit. Kaya pala ganito, ito nga natuklasan ko, ito nga. So, hindi ibig sabihin nagbabasa ka, talagang naiintindihan mo. Pero kapag tinanggap mo sa puso yung Word of God, makikita mo, totoo nga. Totoo talaga sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat na nangyayari sa mundo, nagaganap ng pangako ng Panginoon. Amen? Amen. And, ano po nga, verse 12, sabay-sabay, basahin, go. Many of them put their more faith in the Lord, including some important Greek women and several men. So, ang resulta, lumago ang church. Ang resulta, mga prominent women, mga Greek, mga matatalino, mga mahuhusay, mga kinikilala, mga priest, mga Levites, mga pare, mga manager, mga lahat ng mga posisyon, nakakakilala sila kapag nakikita nila na ang mga ordinaryong tao, simpleng tao, puspos ng Banal na Espiritu, pinamumuhay ang Word of God, ginagamit ng Panginoon, marami hong pumupunta sa church. Amen? Amen? Yan ang naging nangyari. Ang daming nakakilala sa Panginoon dahil sila po ay yung kanilang Word of God na napapakinggan, tinatanggap nila, ina-apply nila, may kagalakan. Amen? Acts 6:4. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the Word. Tayo po atin po. Amen. Amen? Are you blessed? Amen. So, sa susunod na Sunday, may karugtong po yan at 3 points.